Yes, good morning church. Magandang umaga po sa inyo lahat. Morning naman sa akin. Morning po. Kumusta? Kamusta? Pakibati nyo nga po yung katabi ninyo. Sabihin nyo, good morning. Are you blessed, church? It's 10:34 na umaga. At welcome po sa mga nanonood sa atin sa online. This is Solution Grace Church. And we are so happy that we're able to join us today. Masaya po kami na kasama kayo. And of course, mga kasama natin dito on-site. Maraming salamat po. At tayo po ibinuksan ng awiting, ito yung tinatawag kong election advocacy jingle. Ito po ay matagal ko nang sinulat na song at binigyang buhay sa atin once again ni Kuya Albert. Palakpakan natin si Kuya Albert. Yan lang, ano? At yun po yung paalala natin, wag lang basta sikat ang inyong isulat sa darating na eleksyon. Hindi po ako tumatakbong konsihal o ano man. Basta paalala po natin na tayo po ay ipanalangin natin sa Diyos kung sino yung mga ihahalal natin. Come May 12. So, 6 days na lang. O 7 days. 7 days pa, no? Bago sumapit ang eleksyon. Next Monday na eh. Di ba? So, mga kapatid, kung napagpala po kayo dun sa jingle na yan, please paki-share po sa inyong mga kaibigan. It's a production of the church. Production po natin ito, original po ito, galing sa church. At ang title po ng song ay, actually, it's a jingle, Panahon ng Halalan. Kaya salamat sa Panginoon. It was, of course, arranged by Kuya Aves. At sayang, medyo busy lang si Kuya Gab. Usually po, yung mga production ng church, ginagawa natin live yung palo. Kaya lang si Kuya Gab, nung panahon yun, ay busy sa kanyang recital. Oo nga eh. So, sabi namin tumatawag na yung mga tiga Malacanang. Hindi pa ba tapos yung yung jingle nyo? Kaya kailangan tapusin. So, napagpala po ba kayo ng song? Talaga? So, talagang pinag-pray namin. Bagay kay Kuya, bagay kay Kuya Albert, no? Pakanta ko sana kay Junex, kaya lang sabi ko, hanapan natin ng ibang minsan. So, na-miss niyo po kami. Na-miss namin sila Kuya Makoy, sila Ate Jackie. Puti pa kayo, pataga-tagaytay na lang. Naiiwan niyo kami dito, And of course, maraming salamat po sa Panginoon. Wala ba sila Tita Teacher Nelly? And kami po ay napagpala ng birthday celebration kagabi. At napakasaya po ng celebration ni Tita Gina. Siya po ang butihing kapatid ni Teacher Nelly. Nag-celebrate ng 60th birthday. Sino po dito mga senior na? Aba? Wow. Hindi halata. Mga mukhang 59 lang. Meron po ba tayong mga bisita? Yes. Oh. Kasama ni Brother Junex. Pinsan, ano pong name ni Sir? Andre. Brother Andre, thank you for coming. Welcome po sa church. Yan, so maraming salamat. Of course, hindi na natin bisita yung mga kasama dito. And mga pamangkin, apo. Aba, may apo ka na pala, tita. Batang-bata nagka-apo si tita. Yan, so sa mga nanonood sa atin online, once again, this is Solution Grace Church. At excited po ako to give you the message today. At pagsaluhan po natin ang mayamang kapahayagan ng Diyos. Amen? Ready na po ba kayo to listen to the Word? But before we move on sa ating pakikinig, let's pray po muna. Let's close our eyes once again. At Aba, once again, we thank you dahil kami po'y dinako mo sa iyong tahanan kung saan ay amin pong pagsasalu-saluhan ng iyong napakayamang salita. And I pray that you would use me as your mouthpiece. Maraming salamat po dahil napaka-inam na kami po ay magdiwang ng buhay sa iyong tahanan. At sa umaga pong ito, gabayan niyo po kami, Banal na Espiritu, sa aming mga tatalakayin ugnay sa nananaga ng biyaya na aming Panginoon Hesukristo na Kanya pong pinatunayan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, salamat po sa iyo, O Diyos, at patuloy mo busugin at pamanghain ang aming mga kaluluwa. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. At sa umaga pong ito ay pagpapatuloy natin yung ating tinalakay last Sunday with the same question. So ito po yung question natin last Sunday na as promised, itutuloy natin yung tagpo sa John chapter 4.
Why was it necessary for Jesus to go through Samaria? Bakit ba kinailangan pa ng Panginoon Hesukristo na pumunta sa Samaria? Now, para po sa kabatiran ng mga wala nung last Sunday, ang ating pong Panginoon Hesukristo from Judea, ang Judea po, it's a place of the religious Jews. Matataas po mga pagtingin nito mga kababayan ng ating Panginoon Hesukristo sa kanilang mga sarili, and they've rejected Jesus. Hindi nila kinilala si Kristo bilang Mesaya. And then, kinailangan po ng Panginoon Hesukristo na tumungo sa Galilee. Ang Galilee po ay lugar din po ng mga Hudyo. Na kung saan ang mga Galileans naman, sila po yung mga mapagpakumbabang mga Hudyo. Pero, pangkaraniwan sa mga Hudyo, mula sa Judea patungo sa Galilee, kailangan po nilang magkaroon ng long cut. Tayo, shortcut, di ba? Ito, long cut. Why? Because hindi sila pwedeng dumaan sa Samaria. Ang Samaria po ay lugar ng mga tao na kung saan ay hindi po magandang ugnayan nila with the Jewish people. So para hindi po sila magtagpo, dahil ito po mga taong ito ay, kung may mga BFF, best friends forever, ito ay mga BEF, best enemies forever. Until today, sila po ay hindi po maganda kanilang pagtitinginan at pagkilala sa isa't isa. So naglulongkat po yung mga Hudyo, tumatawid sila ng tubigan hanggang sa makarating sa Galilee. But Jesus, hindi po niya ginawa yun. He did not made that long cut. He went through Samaria. Now the question is, bakit kailangan pang dumako o pumunta ng Panginoon at tumagos sa Samaria? Last Sunday, pinag-usapan natin na nakita natin yung prophetic message ng Panginoon, because the good news about the Bible is that it has many layers. Pag pinreach mo ang Bible, pwedeng eschatology. Pag sinabing eschatology prophetically, yun yung ginawa natin last Sunday. At napag-alaman natin that last Sunday, prophetically speaking, yung tagpo na ito sa John chapter 4, iniwan po ng Panginoon Hesukristo ang Judea, yung mga taong nag-reject sa Kanya, and then, He went through Samaria. Ang Samaria po, it's a place of the Gentiles, na natili po siya sa Samaria for 2 days. Remember 2 Peter chapter 3, verse 8? That with the Lord, a day is 1,000 years sa tao. So, yung equivalence ng 2 days doon, nag-stay po ang Panginoong Hesukristo para makilala natin for 2,000 years sa Gentiles. Then after 2 days, nagpatuloy po siya tumungo sa mga Hudyo. Yun yung prophetic message last Sunday. Pero ngayon naman po, since sabi ko nga, ang scriptures po, pag binasa nyo ang Bible, napakayaman. Pwede nating pag-usapan prophetically and pwede nating i-preach practically. So tayo po ngayon ay magkakaroon ng Bible study na masaya. At alamin natin, why was it necessary for Jesus to go through Samaria? Alam niyo kung bakit? Mamaya po alamin natin yung sagot. Kung nagmamadali po kayo, wala naman kayong lakad siguro. So tapusin natin yung message. Ang ganda po ng message na ito. No? And bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko rin pong magkaroon tayo ng konting recap kung bakit natin pinag-usapan last Sunday at yung mga Sundays ng April all about eschatology. Pag sinabi natin eschatology, ano ibig sabihin eschatology? It's a study about the end times. Eschatology. Eschatology. Study of end times. Ba't natin kailangan pag-usapan po ito? Dahil napaka-importante po na maintindihan natin ano bang nangyayari sa mundo natin in the last days. Ito pong week na ito, napakatindi ng mga pangyayari. Ano? Hindi ko alam talagang bakit sunod-sunod po ang mga nakakalungkot na balita. Of course, hindi naman po lingid sa inyo yung nangyari dyan sa patungong yung bus ng Solid North ay talagang nakakalungkot pag pinapanood namin na 10 katao ang napatay ng bus na ito. At nakakalungkot din, yung 8 dito ay mga kababayan natin from Antipolo na naman. Talagang puro Antipolo ang nangyayari. Ano? So, yung isang SUV naman ay lulan ng 2 mag-asawa, pero buhay yung 2 taon na batang babae.
Pero sa mga pagkakataon po ito, bakit nangyayari po ito? No? So alamin muna natin, bakit kailangan natin pag-usapan ng end times? Because ang end times po, bagaman ang mundo natin, ang bansang Pilipinas, ang Metro Manila ay binabalot ng mga masasamang mga balita. Pero ano po ba ang mensahe nito para sa atin? Why do we have to study end time prophecies? Number one, bibigyan ko po kayo ng dalawang reason. Because blessed, sabihin nyo nga po blessed. Pag sinabi blessed, it also means happy, prosperous, or to be admired. So pag sinabihan kayo ng blessed ka, naku talaga naman pong kainggit-inggit kayo, yun ang pwede nating sabihin. Ikaw ay kinaiinggitan ng mundo. Is he who reads and those who hear the words of the prophecy. Kapag tayo po'y maalam sa mga end time teachings, tayo po ay talaga namang blessed. Now, ito po yung mga talata nagpapatutuo. Revelation chapter 1 verse 3. Blessed or blessed is he reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it. For the time is near. So, ibig sabihin, nalalapit na raw po ang pagdating ng Panginoon o pagtatapos ng mundong ito. And then Revelation 22 verse 7, Behold, I am coming quickly, sabi ni Jesus. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Alam niyo po, marami mga mananampalataya sa ngayon, whenever they hear the message of eschatology or the end time teachings, natatakot sila. Pero hindi po kayo dapat natatakot. Nakakatakot po ang end time teaching sa mga unbelievers. Pero sa ating mga mananampalataya, hindi po ito nakakatakot. Sabi nga po ng umuwi ng pastor, si Pastor Ed Hindson, isa po ito sa aking mga pinapanood, napakahusay niya sa mga end time teachings. Sabi niya, isinulat po ang mga propesiyang ito, Bible prophecies were written not to scare us, but to prepare and excite us. Na-excite po ba kayo pag pinag-uusapan ng end time prophecies? You should be. Hindi tayo dapat natatakot. Now, pastor, natatakot kasi ako yung pamilya ko, baka hindi pa maligtas eh. I believe po, kung kayo po'y tumanggap sa Panginoon, sabi ng Panginoon, believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved in thy household. So, imposible hindi sila masave. Because makikita po ng mga kamag-anak ninyo sa buhay ninyo yung pagbabago ni Kristo. So, masasave din po sila. I believe with all my heart. Sabi ng Bible eh. So, Bible prophecies were written not to scare us, but to prepare us and excite us. Ikalawang reason, bakit po natin pinag-uusapan ang Bible end time prophecies? It's because, ako po personally, kaya po ako naging Christian. Bakit ako naniniwala sa Bible? Kung ba't ako naniniwala that Jesus indeed is the Messiah? Nag-iisa po ang Bible na kung saan lahat po ng mga prophecies, 500 prophecies po ang natupad na accurately. Wala po kayong mababasa mga libro na nagbigay po ng prophecy. Pag sabing prophecy, yung mga isinulat in advance, tapos nangyari in the future. Bible lang po yun. At marami pa pong Bible prophecies na hindi pa nagaganap. Pero, magandang panghawakan, kung yung 500 prophecies ay nangyari na at accurate pang nangyari, anong dahilan natin para hindi paniwalaan ang sabi ng Biblia na darating po ang Panginoong Jesus in a twinkling of an eye? So wala akong maisip na dahilan para hindi ko siya paniwalaan. Kung yung 500 prophecies written in the Bible were fulfilled already, so anong dahilan para hindi natin paniwalaan? Sabi po ng Panginoong Hesukristo, now ito yung dahilan, no? To demonstrate the reliability of Jesus' word and strengthen our faith in Him. Now sabi po ng Panginoong Hesukristo in John 14 verse 29, and now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe. Sa Tagalog, sinasabi ko na ito sa inyo ngayon, para pag nangyari na ito, maniniwala kayo sa akin. At ang maganda, nakasulat po ito sa Biblia na pwede nating balik-balikan. At marami po tayong makikita na yung mga hindi po magagandang bagay ay nangyayari na sa kasalukuyan. So, ibig sabihin, ito po ay prophesied na sa Biblia. At ilan po dito gusto ko po ibalik sa inyo, no? Na para kayo rin po magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na kapag siya po ang nagsalita, imposible hindi mangyayari. Amen. Kaya marami nagtatanong sa akin, Laverne, bakit ka naniniwala kay Kristo? Kasi lahat ng sinabi niya sa Biblia nangyari. At accurate pa, walang sabit. Accurate po yun. Wala pong libro na mababasa kayo. Meron yung ibang mga hula, kopya sa Bible. And even yung ibang mga principles, kinopya sa Bible.
Biblia lamang po ang nagsulat in advance and then na-fulfill accurately. At yung iba pong mga fulfillment na ito ay nakita natin sa ating kapanahunan. For example, let me give you 2 Timothy chapter 3. Ito po ay isinulat matagal ng panahon, sa panahon ng mga disipulo, pero it's happening right before our eyes sa panahon natin. Sabi ng 2 Timothy 3, 1-5. Binilagay ko sa Tagalog, mga kapatid, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Nangyayari po ba ito, mga kapatid? Sinisigawan ng mundo sa ngayon. Hindi naman ng mundo. Dito na lang tayo sa Pilipinas. Itaas ang sweldo. Medyo delikado din yun eh. Pag tumaas ang sweldo, baka marami magsarang mga opisina. Sa akin, kung ako lang ang papakinggan at kasama ito sa aking plataforma, bawasan ng buwis. Sa tingin ko. Maganda yung sistema ni Mayor Vico. Hindi niya tinaas ang buwis. Nagtipid pa sila. Hindi po ba? Amen? So, pwede niyo po ba akong isulat sa inyong mga balota sa nalalapit na eleksyon? Hindi dapat ibaba talaga yung buwis. Ang taas ng buwis ng Pilipinas eh. Kaya naghihirap ang mga tao. I believe marami rin po mga drivers na yung iba talagang puyat at nadidisgrasya because of kahirapan. Kailangan nilang hindi matulog. Ang nakakalungkot pa po dito sa driver ng Solid North, ang magandang balita, walang natagpuan na siya po uminom ng alak, walang alcohol sa katawan. Pero ayaw magpa-drug test. Nakakapagtaka, ano? Although hindi siya pwedeng pilitin daw ng kapulisan dahil hindi naman drug-related yung kaso. Pero the thing is, bakit ayaw magpa-drug test? Now, yung iba siguro, hindi ko po hinuhusgahan yung driver na ito, hindi ko alam. Pero yung iba talaga mga drivers, as we all know, nagtitake ng drugs dahil kailangan nilang magising. At kailangan nilang mag-drive. Dahil po, anong bottom line? Kahirapan. Hindi po ba? Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Sinulat yan long time ago and it's happening right now. And verse 2, ang mga tao ay magiging makasarili. Di ba? Kailan na usong selfie? Lahat na lang. Alam mo, pag may mga group picture, di ba? Pag may group picture, hindi mo naman sinasabi, oy, tignan niyo yung picture ng biyanan ko. Hindi naman ganun eh. Anong una mo tinitingnan sa picture, sa group picture? Sarili mo. Kahit nandun pa biyanan mo, ikaw pa rin titignan mo sarili mo doon. Amen? Ang mga tayo magiging makasarili. Sakim, sa salapi, naku po. Talaga naman, naglalabasan ngayong panahon ng halalan. Palalo, mapagmataas. Mapagsamantala, suwain sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Meron daw lalabas na pelikula ngayon, ang title Him, H-I-M. Meron ako napanood mga reviews, it's a demonic film daw, come September 19. Grabe, no? Talagang lantaran na yung mga satanic film na pinoproduce ng Hollywood. Alalahanin niyo po yan, Him, H-I-M. Yung logo niya, yung I, nakaganon yun, parang nakapako sa krus yung yung bida, Him. Pero satanic film daw yun. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Di ba? Ang daming mapupusok na bat? Kahit nga mga kabataan sa ngayon eh. Road rage. Alam niyo mga kabataan, di ba? Bait ni Jethro, hindi nagro-road rage yan. Si Jethro, malalaman natin pag nagagalit yan. Hindi. Sa team building, na-discover namin yun. Pag alam na namin, galit si Jethro. Naalala niyo, di ba? Hindi namin pwede i-reveal, mga kapatid. Naka-Facebook Live tayo. Pumapasok dito yung mapusok. Namumuwi sa mabango. Hindi, sa mabuti. Verse 4. Sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Verse 5. Sila ay magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang mga ganyang uri ng mga tao. Tayo po, ito yung assignment natin. Pinapakita na ng Diyos that in the last days, sabi ng Diyos, ito yung mga magaganap at nangyayari po ito sa panahon natin sa ngayon. So, ibig sabihin, yung mga sinasabi ng Biblia, written long time ago, but it's happening, yung fulfillment niya, ay sa panahon natin sa ngayon. So, ibig sabihin, ang galing ng Biblia, ang galing ng Diyos. And God has given us His Word for us to
study. Now, isa pang magandang balita po, para makita natin kung sino yung mga iiwasan natin. Sabi nung talata, iwasan mo ang mga ganyang uri ng mga tao. So dapat po pinapalibutan natin ating mga sarili ng mga taong mabubuti. Hindi naman yung tipong magsusuplado po kayo sa mga hindi mabubuti, pero you have to be good also to them para makita nila na tayo po yung mga anak ng Diyos. Pero paano natin makikita yung mga taong dapat nating iwasan bilang mga mananampalataya? Ang ibig po sabihin ng talatang ito, wag po tayong makikiayon sa kanila. Pwede kayong makipag-usap. Pwede kayong pagkwentuhan. Paano ibabahagi ang salita ng Panginoon? But the message of this verse is telling us, wag tayong magkompromiso sa kanila. Wag tayong sumang-ayon sa kanilang panuntunan. So paano natin malalaman yung mga ganitong uri ng tao? Alam niyo, last Tuesday, may inireveal po sa amin ng Panginoon sa pamagitan ng ating Bible study and gusto kong i-share sa inyo. Napakagaling po ng pagkakasulat din ng Diyos through the Apostle Paul na bilang mga mananampalataya, bilang tao, per se, ang tao po ay binubuo ng 3 sangkap. Espiritu, kaluluwa, at saka ang inyong physical body. Hindi po ba? Ngayon, pag ikay mananampalataya, tinanggap mo si Kristo, ang banal na espiritu ay nananahan na sa iyong espiritu. Pero pag wala po kayong banal na espiritu sa inyong mga espiritu, ang inyong pong espiritu ay patay na, nabubulok na. So pag bulok ang inyong espiritu, nabubulok din eventually ang inyong kaluluwa. Kaya po, we call it corrupted mind, corrupted emotion, and corrupted will. Bakit nangyari ito? Because of Adam's sin. Now, in Galatians chapter 5, verses 19, 20, and 21, kinwalify po ito ni Apostol Pablo para makita natin. So, pag bulok ang espiritu, automatic po yan, unti-unti pong nabubulok ang kanyang kaluluwa. At kinwalify po ito ng Apostol Pablo in 3 groups. Ang galing, ha? So, paano po nabubulok ang kaluluwa ng tao? It's because of Adam's sin na tinanggap natin o minana ng sangkatauhan sa pagkakamali ni Adan. Tingnan niyo po ito, ha? Man's minds have become corrupted because of sin. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 19, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalasuan. Saan po nangyayari ito? Sa isip, di ba? Sa isip nangyayari ito, kalasuan, pakikiapid, kahalayan. Ang galing ng Panginoon. So dito, ang inaatake, makikita mo yung manifestation sa kaluluwa. And then, man's emotions have become corrupted because of sin. Galatians chapter 5 verse 20 naman. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, yung pangkukulam, hindi lamang po yung hindi lang yun ang ibig sabihin nun, ha? Alam niyo ba yung manipulative, yung mindset na nagmamanipulate? Yung mga taong narcissist, nagmamanipulate ng tao, mangkukulam yun. Kahit wala po silang hawak na manika, mangkukulam yun. That's witchcraft. Ibang tipong, imamanipulate mo yung tao, sundin mo ako. Manipulation yun eh. That's witchcraft. Pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, saan po nangyayari yan? Emotions, di ba? Amen, church? Pagkakagalit-galit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. Galatians chapter 5, verse 20. So, kinakwalify ni Apostle Paul. And then, man's will have become corrupted because of sin. Galatians chapter 5, verse 21 naman. Lipat natin, Kuya Jethro. Pagkainggit, so, ang nangyayari, ang inggit sa kalooban na. Paglalasing, kalayawan, at di pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So basically, the Bible is telling us, itong mga taong gumagawa ng kalaswaan, kalaswaan sa isipan, pagsiselos sa damdamin, at pagkainggit sa kalooban, definitely, they will not be able to enter the kingdom of God. Bakit? Hindi po sila mananampalataya. At pansinin natin, ang daming mga ganitong tao sa buong mundo. And that's why, ang papel po natin bilang mga mananampalataya, ibabahagi po natin sa kanila ang salita ng Panginoon for them to have the opportunity to receive Christ as the Lord and personal Savior. Kaya po tayo nagpi-Facebook Live. Gusto natin na mas marami pong maabot. Kasi kung kayo po ay walang espiritu ng Panginoon, hindi mo tinanggap ang Panginoon Diyos bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, kahit ano pang pagsapit ng bagong taon, gumagawa ka ng mga New Year's resolution, hindi po kayo magbabago. That's doomed to fail. Kaya po yung iba, huwag kayo nagugulat sa mga politiko na pagdating ng campaign period, napakababait.
Talaga naman, di ba? Kinakamayan lahat. Kababait. Pero pag nakaluklok na sa posisyon, yun na. So ito lang po, paalala ko rin pala, pag bumoto kayo, huwag kayong buboto ng mga yung pro-dynasty. Alam na po natin yun. Mga taga Las Piñas, mga kapatid, magising na po tayo sa katotohanan. Iboto rin po natin yung hindi gumagastos ng malaki. Kasi sisingilin tayo pagdating ng panahon. Now, you ask the Holy Spirit for guidance. Kaya nga po, nilagay ko yung mukha ni Kuya Albert sa jingle para kung ano man po yung masasabi ng ibang mga politiko, siya lang ang lalapitan. Kaya lang, sinama ko ni Apis, gumanon ako sa dulo. Pero ang ganda ng paalala lang yun. Amen, church? Amen. So, yun po yung mga nangyayari na sa kasalukuyan na isinulat na po ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Gumamit po siya ng mga tao. Of course, the Bible was written ng different people. Pero ang Banal na Espiritu po ang nasa likod nun. Now, ito po ay gusto kong ipakita sa inyo para lalo pong lumakas sa ating pananampalataya sa Diyos na siya po ay talaga namang kumikilos at binibigyan tayo ng gabay kung bakit po inilaan at naglathala po ang Diyos ng kanyang salita. At ang sabi nga po ng 2 Timothy chapter 3 verses 16 until 17, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Ginagamit po ang salita ng Diyos para itatama yung ating mga doktrina for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Why? The answer is found in verse 17. That the man of God, like you and me, may be complete, thoroughly equipped for every good work. So nilaan po ng Diyos ang Biblia para tayo po ay makitaan ng magagandang pagkilos ng kabutihan. Amen? Na makikita po, bagaman ang mundo po, ang Pilipinas, napakaraming korap. Pero tayo po, hindi tayo kumukurap, inaantabayanan natin at pinagpipray po natin yung mga taong gumagawa ng corruption at gusto po nating ibahagi sa kanila ang salita ng Panginoon. At dahil dyan, kagaya po natin mga mananampalataya, hindi tayo mga tipo ng mananampalataya na dahil ligtas na tayo, wala na tayong pakialam sa mga tao. Hindi po ganun. Ang Panginoong Diyos po, ipinakita po niya sa kanyang salita. Maniniwala po ba kayo bilang pastol ang Panginoong Jesus? Iniwan po niya yung 99 na tupa para lamang sa isang tupang nawawala. Wow! At sa araw pong ito, ang ganda ng title ng ating message, The Pursuer. Alam niyo, pangkaraniwan po sinasabi ng mga tao, yung mga mananampalataya, pag nagpapatotoo sila, laging ganito yung mga narrative nila, no? Nung akin pong natagpuan ng Panginoong Diyos. Tama po ba yun? Actually, it's wrong. Kasi hindi naman talaga tayo po nakatagpo sa Panginoong Diyos. Hindi naman siya nawawala eh. Tayo po ang kinatagpo ng Diyos. Dahil tayo nawawala. Amen? So dapat ang sasabihin natin, nung ako ay kinatagpo ng Panginoon. Dahil ang puso po ng Panginoon para sa atin, at para sa mga nanonood online kung kayo po ay pahirapang imbitahan sa church, dahil ang feeling po ng iba, pag ini-invite sila sa church, wag, ayoko sa church, baka ako masunog. Hindi po gano'n ang Diyos. Kasi tumatak sa isip natin, pag feeling natin na kasi, of course, ang tao po makasalanan. Pagpasok sa church, parang parang sinisilaban. Hindi po gano'n ang Diyos. Alam niyo po ba, dahil po sa ginawa ni Kristo sa krus, lahat po ng galit ng Diyos, ibinunton niya sa kanyang anak. At dahil sa krus, lahat po ng mga galit ng Diyos sa kasalanan, inangkin po ni Kristo. And then, He shouted, "It is finished." Naganap na. Para wala na pong dahilan ng Diyos at wala na siyang dahilan talaga dahil sinaid na po ni Kristo ang lahat ng galit sa kasalanan. Kaya tayo mga tao ay kanyang pilit na pinababalik sa kanyang presensya. So, ibig sabihin, huwag kayong matakot sa Diyos pag kayo po ini-invite sa church. Punta po kayo, hindi kayo masusunog. Malamig po dito sa church. Amen. Magiginaw kayo, hindi kayo maiinitan. Now, let me give you this verse. 2 Corinthians 5:19. Church, tignan niyo po itong ganda ng verse na ito. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting people's sins against them. So, ibig sabihin, hindi po ibibilang ng Diyos ang inyong mga kasalanan laban sa inyo. You know why? Ito hindi matanggap na marami churches. Because your sin and my sin were already dealt at the cross. Wala na pong problema ang Diyos sa kasalanan. Ang may problema, tao, hindi niya naintindihan.
Ibig sabihin, paglapit mo sa Diyos, ang akala ng maraming tao, pag humingi ka ng tawad sa Diyos, humingi ka ng tawad sa Diyos, papatawarin ka niya. That's wrong. Pag humingi po kayo ng tawad sa Diyos, nag-repent po tayo, ibig sabihin, pag sinabing repent in Greek, metanoia, change of mind. So ngayon po nagkakaroon ng metanoia, changing of mind. Akala mo kanina galit sa iyo ang Diyos. Pag pumasok ka ng church, mapapasok ka. Ang tawag dito ay changing of mind. Hindi pala. Ang kapatawaran po ng Diyos, available na 2,000 years ago. So kapag kayo po ay nag-repent, sabi mo, Panginoong Diyos, nagpapalit na pong isipan ko at tinatanggap ko ang iyong alok na kapatawaran. So pag tinanggap mo ito, enjoy it. Hindi mo mararanasan na isang bagay pag hindi mo tinanggap. So pag tinanggap mo, mamuhay ka na ikaw ay pinatawad. So yun po ang sinasabi ng talatang ito. That is that God was in Christ reconciling you to Himself. Wala nang problema ang Diyos sa kasalanan eh. Ang problema, tao, lumalayo sa Diyos. Alam niyo, ang dahilan din, problema rin kasi ng preacher. Mali ang pinipreach. Kasi pag yung pastor sinasabi sa inyo, pag hindi kayo lumapit sa Diyos, lagot kayo. Tapos gaganyanin pa kayo ng mga daliri. Napansin ko lang doon sa ano natin, bro, hindi natin sinasadya, no? Piliin ang tapat. Gano'n na gawin daliri. Pero bagay eh. Hindi namin sinadya yun eh. So kayo po, mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Pero totoo yun, mahal po kayo ng Diyos. Hindi siya nakagagalit. Tuloy natin ang pagbasa. And God has committed to us the message of reconciliation. That is restoration to favor with God. So sa Diyos, wala po sa vocabulary niya yung salitang condemnation. But reconciliation. Gusto niya, manumbalik kayo sa akin because I love you. That's the bottom line. At ngayon pong araw na ito, pag-uusapan natin na sino ba talaga ang nakipagtagpo sa Diyos? Yung tao ba o ang Diyos po ang kumatagpo sa atin? At makikita po natin mula sa mga tagpong ito na pinag-usapan natin last Sunday, pero prophetically yung ating pag-uusap last Sunday, but this time, ano naman tayo? Bible study. Practical po ang ating pag-uusapan. Alamin natin, ito po ay pagitan ng Panginoong Hesukristo at nung Samaritanang babae. Naalala nyo last Sunday? So basahin po natin at alamin natin, sino ba talaga ang nakipagtagpo? Ang Panginoong Jesus o yung babae? Doon sa balon ni Jacob. Ready na po kayo mga kapatid? Ito po ay aabutin hanggang alas 4. So, okay? John chapter 4, dito tayo. Verses 3 to 4 muna tayo. So Jesus, yung hipo dito, si Jesus, He left Judea and departed again to Galilee. So mula sa Judea, gaya na sinabi ko kanina, siya po ay papunta ng Galilee. Parehas pong lugar ito ng mga Hudyo. FYI. Verse 4. But Jesus needed to go through Samaria. Bakit niya kinailangan pumunta ng Samaria? Pero pwede namang hindi. Pero bakit? Alam niyo kung bakit? May naghihintay po sa kanya doon. Actually, hindi naghihintay. Pero siya kailangan katagpuin na babae. Ito pong Samaria ay lugar ng mga Samaritano. O mga Samaritano, hindi po ito Hudyo. Kagaya po natin tong Hentil. Wow, galing ha? Tuloy natin. Kaya ang nakalagay dito, but he needed to go through Samaria. So ibig sabihin, nakaplat na sa plano ni Jesus that I have to go through Samaria. Hindi ko lalagpasan ito, kailangan kong pumunta ron. Tuloy natin. Ito po ang ginawa ng Panginoon sa mga Hentil, hindi lang sa mga Hudyo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kaya Jet, balik nga tayo dun sa verse 4, but He needed to go through Samaria. Alam niyo, pinapakita lang po dito, hindi lang yung necessity. He needed, the word needed, it speaks not just of necessity, but of, ano nakikita niyo? Ano nakikita niyo sa salita? Urgency. Kasi gusto ni Jesus na yung babaeng yon ay maligtas din. Kaya nga po tayo sabi ng Diyos in John 3:16, for God so loved you that He gave His only begotten Son. Why? Because sabi ng Diyos, napaka-importante sa Kanya na kaligtasan. Sabi ng 1 Corinthians 6 verse 2, now is the day of salvation. Huwag nyo na ipagpapabukas pa. Kaya pag ini-invite po kayo sa church, huwag nyo na sabihin, next Sunday ako mag-church. Paano kung nag-rapture na the following day? Sayang naman. Di po ba? So, yung word na needed speaks of necessity and urgency. Kinailangan talaga napuntahan ng Panginoon itong babae ito. Let's continue. Verses 5 to 6 na tayo. Kuya Jet.
Still with John chapter 4. So Jesus came to a city of Samaria, which is called Sychar. Sabihin niyo nga po, Sychar. Sychar. Ito yung bagong pangalan ng mga nagmumotor ngayon di ba? Yung mga nagkakamali. Si Oscar, Sychar. Bakit Oscar nga pala, Banda Junex? Nagmumotor kayo, ba't tinawag silang Oscar? Wala kang idea. Near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph, verse 6. So, now Jacob's well was there. Now, tingnan niyo po ito Wala pong insignificant detail sa Bible. Bakit biglang isiningit ng Holy Spirit, sinabi dito, now Jacob's well was there. Ba't biglang siningit? Alam niyo pa, nagbabasa kayo ng Bible, iisipin niyo, may significance po itong Jacob's well. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. Yung 6th hour po ay, ano yung 6th hour? Alas 12. Now, bakit umiigib ng tubig itong babaeng ito ng alas 12 ng tanghali? Alam niyo kung bakit? Kasi itong babaeng ito ay napakakulay po ng kanyang love life. Sino po dito makulay ang love life? Tita Dora lang ba ang makulay ang love life? Si Teacher Nelly na wala dito? Wala si Teacher Nelly. Or si Tita Gina, na nalaman namin yung mga favorite songs niya kagabi ay Till My Heart Aches and ano pa yung isa? Luha. Ano pa ba yung isa? Ano pa yung dulo? Just Once. Sabi ko, ang kukulay ng buhay ni Tita Gina. Kung nanonood si Tita Gina, happy birthday po sa inyo. So, ito pong babae ito, dahil alam niya makulay ang buhay niya, para siyang artista. Hindi naman lahat ng artista. Gawin na lang nating illustration, yung babaeng maraming mga madidilim na nakaraan. Hindi pala makulay yun, madilim nga So, bakit alas 12 siya umiigib ng tubig? Napapaisip ka, sabi dito, let's go back to verse 6, Kuya Jet. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. At dito niya kinatagpo, hindi niya natagpuan, kinatagpo. Sinadya niya talaga yung babaeng to. Di ba, nakita niyo kanina, Jesus needed to go through Samaria. So meron siyang talagang tinutumbok na tao. And then, umiigib po yung babaeng ito, alas 12. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga marites umiigib ng umaga. So pagdating na alas 12, wala na yung mga marites, nagluluto na yung kumakain na. Para hindi siya pag-usapan. Di ba? Pag meron tayong mga madidilim na nakaraan, ayaw nating lumalapit sa mga marites. So ganun din po yung babaeng ito. Now, let's go back to verse 6. Now, Jacob's well was there. Alam niyo bakit sinabi ito ng Biblia? Because yung, anong natatagpuan niyo sa Jacob's well? Ano meron sa Jacob's well? Hindi kayo sure. Tubig. Sa Biblia, pakisabi po, wala ako Sa Biblia, pag pinag-usapan yung tubig, ito po ay nagpapakita at nagsasaad ng mensahe na pagkauhaw ng kaluluwa at saka ng katawan. So bakit kinatagpo ni Jesus yung babaeng ito sa Jacob's well? Para tumatak at magrema sa babaeng ito na kung saan siya katatagpuin ng Panginoon. Ay hindi niya makakalimutan. Pag nakakita siguro siya ng well, dito ako kinatagpo ng Panginoon. Maraming pagkakataon sa inyo din, iba't ibang panahon tayo kinakatagpo. Ano po, ano? Hindi ko alam, pero kanya-kanya tayong mga kwento na magandang kasaysayan sa Panginoon. Now, tingnan po natin, yung tubig ay pumapawi sa uhaw. Dito po yung uhaw, hindi lang sa katawan, pati sa kaluluwa. Psalm 63 verse 1, O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you. So ito yung sinasaad nung well. Kaya nakalagay sa verse 6 ng John chapter 4, doon kinatagpo ni Jesus yung babae sa well. Dahil yung babaeng ito, na may pinagdaraanan, actually pinagdaraanan pa rin po, madilim ang kanyang pinagdaraanan. Meron siyang naging 5 asawa. 5. So ibig sabihin, babae siya, 5 lalaki na po siya. At alam ni Jesus, meron siyang kinakasama na isa pa. So kung 5 na siya, tapos meron siyang kasalukuyan na kinakasama, nakakailang lalaki na po siya. Galing naman ni Chang. Bihira po nakakaalam niyan, ha? Bihirang tao yan. Mga henyo. Sige nga, Chang, sabi mo sa sarili mo, ako henyo. So tingnan natin ang kasaysayan, tuloy po natin.
So hindi po natin maitatago sa Panginoong Jesus ang ating kalagayan. Alam niya. Verse 7 na tayo until 9. Still with John chapter 4. A woman of Samaria came to draw water. See? Siya po ay naparoon para umigib. Jacob's well eh. Jesus said to her, "Give me a drink." Now, ang Hudyo po at saka mga Samaritano hindi dapat nag-uusap. BEF sila eh. Best enemies forever. Verse 8. Sabi ng babae kay Jesus, hindi mo na. Bakit si Jesus to? For his disciples had gone away into the city to buy food. So, ang ganda ng timing. Alam niyo sa mga nalulungkot, alam niyo siguro for the longest time, kayo po ay nalulungkot. Pag sumasapit ang araw, siguro iniisip mo, gusto ko gabi na. Alam niyo kung bakit? Dahil masyado pong maingay ang mundo ninyo. Ang sekreto para mawala pong kalungkutan nyo, take time to have a alone time with Jesus. Pag sinabi nating, dito kasi sa kasaysayang ito, pinabili niya muna niya yung mga disipulo niya ng pagkain. Kasi gusto ni Jesus, magkaroon sila ng time together ng babaeng ito. So mga kapatid, ito magandang message dito. Kung kayo po ay lagi nalulungkot, please take time with Jesus every day. Ibang tipong, wag muna kayong mag-social media, mag-devotion po kayo, tapos kausapin niyo ang Panginoon, Lord, anong message mo sa akin today? So talagang tinungo siya ng Panginoong Jesus para magkaroon sila ng time together. At nakita natin dito, pinabili niya ng pagkain yung kanyang mga disipulo. So talagang winan-on-one niya dito, yung babae. No? Verse 9. Then the woman of Samaria said to Jesus, How is it that you being a Jew ask drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans. So talagang hindi pwede nag-uusap itong dalawang ito. Then verse 10, Jesus answered and said to her, If you knew the gift of God and who it is who says to you, Give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Sabi ni Jesus, kung kilala mo lang yung humihingi sa'yo ng tubig, ikaw ang hihingi sa akin ng tubig dahil nagbibigay ako ng tubig ng buhay. Verse 11, the woman said to Jesus, Sir, you have nothing to draw with and the well is deep. Where then do you get the that living water? Verse 12, Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? Jesus answered and said to her, Whoever drinks of this water will thirst again. Sabi niya, kung sino man po umiinom sa tubig na ito, sa balon na ito mauuhaw pa rin. And then sabi niya sa verse 14, ito maganda, But whoever drinks of the water that I shall give him, sino man ang iinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, ay hindi na kailanman mauuhaw pa. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Wow! Tuloy natin ang kwento. 15, the woman said to Jesus, of course, kapag narinig mo yun, no? Bilang ayaw nang lumabas pag umaga dahil nandito yung mga marites, sabi niya sa Panginoon, kasi nagbibigay pala ng tubig ng buhay, ayoko nang makapiling makita itong mga marites na to para hindi na ako umiigib every alas 12. Sabi niya, Sir, give me this water that I may not thirst nor come here to draw. So para hindi na ako mauhaw at hindi na ako babalik pa dito kasi daming marites. Nakuha niyo yung kwento? So, bakit sila nasa well? Kasi alam ni Jesus, may kauhawan yung babaeng ito sa kanyang kaluluwa. Kasi bakit nauuhaw ang kaluluwa niya? Because she was looking for all yung love life niya in all the wrong places. Nakalima na nga eh. Noong una, nag-try siya. Uy, love life. Maya-maya, break sila. Pangalawa, break uli. 3, 5. Hanggang sa nakalima. Sabi niya, siguro itong pang-anim. Iba na to. Iba na to. Hindi na to galing sa dynasty. Subukan ko na to, baka okay na. Maganda plataforma nito, gagawin. So, nagkaroon sila na ugnayan. Pero mukhang hindi pa rin masaya yung babaeng yun. Kasi, hindi sila kasal eh. Mga kapatid, bilang patunay po ng pagmamahal talaga, di ba? Sa panahon ngayon, nino-normalize na rin yung hindi pagpapakasal. Hindi po maganda yun. Pagpapatunay mo na mahal mo yung tao. Pakasalan mo yan. Hindi, pastor, sinusubukan muna namin. Trial and error kami. Pag okay, di kasal. Bago mamatay. Hindi pa nagpakasal. Hindi po, hindi kalooban ng Panginoon yan. Okay, tuloy natin ang kwento. So, nakalima na po siya.
Hindi nagtagumpay yung 5, meron siyang pang-6. Pero mukhang nauuhaw pa rin yung babaeng ito. And that's why Jesus said to her, pag ininom mo yung tubig na binibigay ko, hindi ka na mauuhaw pa. So, sabi ng babae, kung totoo yan, Lord, sir, sabi niya pa, sir, para hindi na ako mauhaw pa, bigyan mo ako niya, nang hindi na rin ako lumabas at tumigib pa mula sa balon na ito. Verse 16, until 19 tayo, still with John chapter 4. Jesus said to her, go call your husband and come here. Ito na yung magandang tagpo. Meron tayong matututuhan dito, mga kapatid. 17, the woman answered and said, I have no husband. Kilala ni Jesus, no? Pero ang galing ng Panginoon, no? Call your husband. Tawagin mo asawa mo. Sabi ng babae, siguro may pagano-gano pa yan, ha? Ay, hindi, babae, eh. Wala akong asawa. Wala po akong asawa. Sabi ni Jesus, you have well said, I have no husband. Verse 18, for you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that you spoke truly. Verse 19, the woman said to him, sir, I perceive that you are a prophet. Bigla siyang nag-ano yan, no? Siguro inisip ng babae, paano niya nalaman? Tapos bigla siya nag-iba ng topic. Sa tingin ko, sir, prophet ka. Nakikita niyo yung kwentuhan? Pag nagbabasa kayo ng Bible, make a, parang mental movie para maganda yung pagbabasa ng Bible. Bigla siya nag-iba eh. Sabi niya, parang kilala niya. Nakalima ko. Grabe na. Alam ng taong ito. Alam niyo, pag mahal po kayo ng tao, mas maganda kilala kayo. Naalala ko nung nililigawan ko yung aking ex-GF. Sabi ko sa kanya, I love you. Sabi niya sa akin, hindi mo ako kilala. Ginanong ko siya sa labi. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, mahal kita. Kinikilig si Babo. Ginawa mo yan, no? Hindi 2 daliri ginamit ko, 3. 3. Kasi, sa totoo lang, alam ko yung family background ni Mrs. Alam niyo naman yung kinuwento ni Mrs. Sabi ko, hindi mahalaga yun. Ang mahalaga, I love you. Maging sino ka man. Amen? So, ganun din ang Panginoong Jesus. Sinasabi niya sa babaeng ito, huwag kang mag-alala, kilala kita. Pero still, nandito ako. Kinatagpo kita. Pinuntahan kita talaga. Jesus needed to go through Samaria. Kasi pag hindi po kayo kilala ng lalaki, tapos sinasabi niya sa I love you. Tapos may nakita sa'yo, nakita niya, alam ko ulam mo kahapon, pinakbet. Hindi. 2 weeks ago pa yun eh. Tapos, hindi ka na gusto nung lalaki, hindi ka mahal. Pati nga, Ate Jackie, anong ulam mo? Hulaan ko. Pero kapag alam ang buhay mo, mahal ka ng Diyos. Now, tingnan po natin meron pong pagdidisiplina din dito ang Panginoon. Paano niya kino-confront ang tayo, mga tao? Sabi ng Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to those in Christ, to those who are in Christ Jesus. So tayo, and even po ang Diyos, pag kino-confront niya ang tao, i-apply natin yung tinatawag na CCC. Sabi niyo nga po, CCC. Hindi po ICC, CCC. Tingnan natin, paano pong kumilos ang Panginoon. Dito muna tayo sa na ba tayo, Kuya Jethro? Pakilagay mo nga dun sa, meron ba dyan yung CCC principle? Dito muna tayo. God's way of not condoning sin using the CCC principle. So sa Diyos, yung kasalanan, hindi po niya yan, hindi niya, kumbaga kakastiguhin niya yan, hindi po siya magko-compromise yan. Pag kasalanan, kasalanan. Kasi po ang Diyos ay banal. Actually, He is thrice holy. He did no sin, in Him is no sin, and He knew no sin. So pag kasalanan, sa Diyos, pag puti-puti, pag itim-itim. Hindi pwedeng sa pote, sa itim. Kuha niyo yan? So, ibig sabihin, hindi niya kinokondone ng sin. Pagkasalanan talaga, kasalanan. Pero, meron tayong matututuhan dito. Using the CCC principle. Number 1, paano niya kinatagpo yung babae? Kinomplement po niya. Anong sabi niya sa babae? Jesus said to her, go call your husband and come here. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, you have well said, I have no husband. Kinomplement niya. Tama ang sinabi mo.
wala kang asawa. Siguro sabi ng babae, alam niyo kung bakit ganito po magdisiplina rin ng Panginoon, paano kanya kakalingain? Kasi after po siya sa relationship, minsan tayo mga tao, remember sa team building natin, yung shark, di ba? Yung iba, pag nakakita ng mali, kino-confront lagi yung tao. Kaya si Hodang masira yung kanilang pagkakaibigan kasi after sila sa goal. Hindi po maganda yun. Na maganda po, meron pa rin tayo yung kaibigan natin yan eh. Nagpunla tayo. And dito si Jesus, kahaminin ko, kilala kita. Pero dahil gusto kitang tanggapin at gusto kong tanggapin mo ako bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, mahalaga sa Kanya ang relationship. Ang mga tao sa ngayon, pag nakakita ng mali, yung, alam mo na yung iba, parang kasi Hodang masaktan ka, wala akong pakialam sa'yo, pero itatama kita, wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Hindi po ganun ang Panginoon. Ang sarap magdisiplina ng Panginoon. So first, He complimented the woman. Ganda, no? Ginagawa ko rin po sa mga anak ko yan. Anak, di ba, naniniwala ka ba matigas ang ulo mo? Opo. Dahil sa sinabi mo yan, matigas talaga ulo mo. Kinompliment mo, nag-agree ka with sa anak mo, o kung kanino man. Then, ikalawang kinonfront niya yung babae. Gaya na sinabi ko kanina, hindi po nagkompromiso ang Panginoon sa kasalanan. Pag kasalanan, kasalanan. Sabi po dito ni Jesus, for you have had 5 husbands. Hindi niya sinabing, siguro nga, in love ka dati. Nakailan ka ba? Siguro nakaisa ka lang, ano? Hindi niya sinusugarcoat. Sinabi niya in detail, for you have had 5 husbands. And the one whom you have now is not your husband. At yung kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa. So, ibig sabihin, ano po pag hindi mo asawa? Anong tawag doon? Live-in. Hindi pa kasi uso nun yun eh. So, kinonfront ni Jesus. Siguro napanunok yung babae. Ganun. And then, yung third C, compliment again. In that, you spoke truly. Kita nyo, binibigyan pa niya ng babae ng Panginoong Jesus. Hindi niya kinokondemn yung. Pero, hindi niya nilihis na hindi tama yung ginagawa mo. Pero hindi naman niya sinabi yun. So, ano pinapakita dito ng Panginoon? Sinasabi ni Jesus, kilala kita. So, mga kapatid, kilala tayo ng Panginoong Diyos. Wala tayong pwedeng itago sa Panginoon, pero He will never condemn you. Amen, church? Now, tuloy po natin. John 3:17, for God did not send His Son into the world to condemn you, but that the world through Him, you might be saved. So, kung lumalapit po ang Diyos sa inyo sa ngayon, hindi para kondenahin kayo, but to compliment you, of course, to confront you, and then He will compliment you again. Buti ng Diyos natin, ano? At ang gusto niya, pag ikaw ay Kanyang kino-confront, maramdaman mo yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi naalala ko po dito sa atin, marami na po akong karanasan din, kapag meron akong kino-confront na ibang mga kapatiran natin in the past, kapag maayos po yung puso nila at gusto nilang magpadisiplina, naalala ko po meron akong karanasan before, na sabi nung taong yun nung akin pong kinonfront, at sinasabi ko sa kanya na, kapatid, hindi tama yung ginagawa mo, ayusin natin yung buhay natin, at ito ang pagmamahal sa'yo ng Panginoon. Ginamit ang social media and even nagkalat siya sa iba-ibang mga tao na sinisiraan ko siya. Paano kung sisiraan, inuhon mo to be a youth pastor? Parang it doesn't make sense. Pag meron ka bang hinuhon na youth pastor, sisirain mo yung youth pastor na yun? It doesn't make sense. So kapag kayo po ay tinutuwid din ng inyong mga magulang, kasi pag hindi kayo tinuwid, napariwara kayo, mapapasama rin yung magulang. So it doesn't make sense. Di po ba, church? So for God did not send His Son into the world to condemn you, but that the world through Him you might be saved. Amen. John 4:15, dito na tayo. The woman said to Jesus, Sir, give me this water that I may not thirst nor come here to draw. So bigyan niyo ako ng tubig na ito. Now, tingnan niyo po itong magandang kwentong ito. No? Sabi ni Jesus, nakalima ka ng lalaki. At yung kinakasama mo ngayon, pang ilan? Pang ilan? Tita, Chang, pang ilan yon? Nakakailang lalaki na siya? 6. Now, sabi ni Jesus, balon, tubig. Yung iniinom mong tubig mula sa balon, mauuhaw ka dyan. Pero kung tatanggapin mo yung binibigay kong tubig sa'yo, hindi ka na mauuhaw pa.
Anong sinasabi ng Panginoon dito? Hindi na mauuhaw ang yung kaluluwa. Kasi pag uhaw po yung kaluluwa ng tao, ang manifestation sa katawan, naghahanap sila ng pangangailangan, yung pita ng laman nananagana. I believe you know what I mean. Diba? So, nagsisimula ang pagnanasa sa kaluluwa. Sabi ni Jesus, para hindi ka na masira pa ang kaluluwa mo at lalong masisira ang katawan mo dahil iba-ibang lalaki. Mga kapatid, ito po nangyari sa maraming babae sa ngayon. And even sa mga kabataan sa social media. Napaka-open na ng mga kababaihan ngayon sa social media and even po yung mga pag-aamin nila na sila ay marami na naging kapartner at patuloy nilang ginagawa itong pagsasagawaan ng pita ng laman. Hindi po healthy ito. Now, tingnan niyo po ito. Naka-anim na siya. Dumating ang Panginoong Hesukristo. Pag tinanggap mo ako, ako yung pampito. Alam niyo ibig sabihin ng number 7 sa Bible? Rest. Wow. So sabi ni Jesus, pag tinanggap mo ako, magkakaroon ka ng kapahingahan. At maiibsan na ang uhaw na nararanasan mo sa iyong kaluluwa at sa iyong pisikal na pangangailangan. Napakabuti ng Panginoon. Amen, church? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo rin po, before, we were longing for true love, pero hinanap po natin ito sa mga tao. Hinanap natin sa pamilya natin, sa mga kabarkada natin. Pero, that's doomed to fail. Alam niyo po, marami mga relationships sa ngayon kapag kayo po ay nakatuon sa inyong Tagalog to, kasintahan. Alam niyo yung kasintahan? Hindi niyo alam yung word na yan? Oh, come on. Talaga? Alam niyo yung word na yung kasintahan? Ate LJ? Partner, girlfriend, boyfriend. Pag nakatingin ka sa girlfriend, boyfriend mo, or kaya sa anak mo, umiikot ang buhay mo, sa girlfriend, boyfriend mo, sa anak mo, that's doomed to fail. Sabi dito ni Jesus, sa aking katumingin. Dahil bibigay ko sa inyo ang tubig na papawi ng uhaw mo. So kaya pala, Jesus needed to go through Samaria para katagpuin po yung babaeng ito. Amen. John 4:14, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. At kapag nasa atin po ang Panginoong Hesukristo, siya po yung ikapitong lalaki sa buhay natin. Number 7, it means rest. Huwag niyo po hanapin ang kaligayahan sa inyong asawa, sa inyong mga anak. Huwag iikot po sa inyong mga boyfriend. Huwag pong ganun. That's doomed to fail. Ang magbibigay lamang po sa inyo ng kaibsan ng kauhawan sa Panginoon. Uminom tayo sa Kanya. Paano ko iinom, Pastor? Mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Now, let's go back to our question. Why was it necessary for Jesus to go through Samaria? Bakit kailangan pa niyang tumungo sa Samaria? Alam niyo, para katagpuin yung babae doon dahil kailangan niyang iligtas. Ito po yung ating solution as we end. To quench the thirst of the Samaritan woman by receiving God's living water, who is Jesus Himself. Now let me give you yung ating last verse. John 7:38. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Wow. So kapag tinanggap ninyo ang Panginoong Hesukristo at tanggalin po na, kung mananampalataya na po kayo, nakatuon po ang inyong mga mata sa kung kaninong tao. For example po, lagyan natin yung context sa nalalapit na halalan. Alam niyo kung ba't nagkakaroon ng bahagi sa ating mundo, sa ating bansa? Nakatingin tayo sa politiko. Huwag kayong titingin sa politiko, tingnan natin yung plataforma ng politiko. Kasi ang nangyayari dito ako kay ganyan. Kahit na may ginagawa ng masama, basta ako dito ako. Wala akong pakialam. Dito ako sa taong to. Pero yung kabila naman, dito ako. Nakatingin pa rin sa tao. Hindi po politiko ang sagot sa inyong pangangailangan. Ang sagot po sa ating bansa, si Kristo pa rin talaga eh. At saka ako din, hindi ako naniniwala sa kasabihan. Mga kapatid, sa mga nanonood sa SGC, hindi po kabataan ang pag-asa ng bayan. Si Kristo ang pag-asa ng bayan. Kaya po hindi umuusog ang ating bansa. Nakatingin tayo sa kabataan. Kailangan po ng mga kabataan si Kristo pa rin para sila po ay magkaroon ng pag-asa sa kanilang buhay. So tigilan na po natin yung sinasabi natin na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ang kabataan kailangan pa rin po nila si Kristo.
Now, hindi po kabataan, hindi po mga politiko ang pag-asa ng bayan. Si Kristo ang pag-asa ng bayan. Siya po ang papawi ng uhaw ng bawat isa po sa atin. So, huwag tayong titingin sa politiko. Huwag tayong titingin sa kung kanino bang tao. Kayo po, sa mga pamilya natin, ha? Huwag kayong tumingin sa... Ako, sinasabi ko sa pamilya ko, eh. Sabi ko, Ma, hindi ako magbibigay ng kaganapang kasiyahan sa buhay mo. Si Kristo pa rin. Siya po ang papawi na uhaw natin. Kaya po naparito ang Panginoon Hesukristo at kusa tayong tinungo kinatagpo para pawiin ang ating mga uhaw. Kung kayo po ay for the longest time, sinubukan nyo na po ang maraming mga pagkakataon na papawi sa inyong uhaw. Gaya ng babaeng ito, nakalimang lalaki na siya. And then, hindi pa rin siya nagtitino. Meron pa rin siya kinakasama. Alam niyo kung ba't hindi siya nagpapakasal? Hindi siya sure. Kasi nakalima na siya, baka sumablay na naman ako. So, ibig sabihin, open siya for anything. Kaya buti na lang dumating ang Panginoon, the seventh man. Number 7 is the number of rest. So, kaibigan, I believe, sa matagal na panahon, ay kinakausap ka ng Panginoon. Nandito siya, ikapitong lalaki sa buhay mo. Siya ang papawi ng uhaw mo because He is the pursuer. Siya ang nakipagtagpo sa iyo. Hindi ikaw ang kumatagpo sa Kanya. Amen? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Bait ng Panginoon talaga. So sa mga kaibigan po natin who's watching right now, and if this is your first time na marinig po ang napakagandang mensahe ng Ebanghelyo, alam niyo po, yung Samaritanang babae doon, ikaw yun eh. Ikaw yun. Kinatagpo ka talaga ng Panginoon. Hindi po aksidente na nanonood ka sa ngayon dahil marahil gaya nung Samaritanang babae, sa mahabang panahon, hinanap mo ang kaligayahan, ang kapahingahan sa iba't ibang mga lalaki, marahil. O sa iba't ibang mga bagay na sa tingin mo magbibigay sa iyo ng kapanatagan at kapahingahan sa buhay. Pero hindi po ito nangyari. Dahil ang tunay pong pagbabago at kagalakan at kapahingahan ay matatagpuan po natin sa ikapitong lalaki. Si Jesus po iyon. Galing. So ngayon, yung ikapitong lalaki sa buhay mo, iniimbitahan ka niya na tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. I suggest gawin po natin ito. And this is the wisest decision na gagawin mo. Para po mapawi na yung pagod na yan, na for the longest time, trial and error po kayo with the different relationships. But today, church, kaibigan, kababayan, napapanahon po na mensahe ito for you. So I would like you to take this opportunity. Receive Christ in your hearts. Sabi from Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. So I will be praying and then pray this prayer with me na tatanggapin po natin ang Panginoon. Buksan din po ninyo inyong mga puso at tanggapin siya sa inyong buhay. At paniwalaan na siya po ay nabuhay mula sa kamatayan. Pwede po ba yan? Kung meron man po dito gusto tumanggap sa Panginoon, just pray this prayer with me. Hindi ko na po kayo tatawagin dito sa pulpito. Buksan lamang po inyong bibig at sabihin po ang panalangin ito, O Diyos, kinikilala ko na ako'y walang kapangyarihan para iligtas ang aking buhay. Kaya naman, sa oras na ito, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan, doon sa krus ng Kalbaryo, pinawi na ang aking kasalanan. Salamat, Ama, dahil makalipas sa 3 araw, binuhay mong maguli ang iyong anak na si Kristo mula sa kamatayan. Inaangking ko po, O Diyos, ang iyong kaloob na kapatawaran at kaligtasan. At maraming salamat din po na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Now, kaibigan, if you pray that prayer, binuksan po inyong mga puso, manampalataya po kayo na kayo po ay anak na ng Diyos. Tinanggap na ang ikapitong lalaki sa buhay natin. Ito pong message na ito, hindi lang po para sa mga babae, kasama po ang mga lalaki dito. Amen? So, pwede po ba tayong tumayo at tayo po muna ay umawit before we pray? Are you blessed, church? Na meron pong ikapitong lalaki na kumakalinga sa atin. And He is the pursuer. Amen.
At tayo po papangunahan ng ating praise and worship. Three, one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. Come on, church, once again. Praise the Father, praise the Son, Praise the Spirit. praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. Praise forever. Praise the Father, praise the Son, Praise the Spirit. praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Mga kaibigan at mga kapatid sa Panginoon, and even those who are watching online, gaya po ng sinabi ko kanina, kung na-miss niyo po itong sinabi ko kanina, kung bakit po hindi natin matagpuan ang tunay na kapahingahan at yung pagkaimbis ng ating kauhawan, it's because hinahanap po natin ang sagot sa iba't ibang mga tao, sa mga politiko. At gaya po ng sinabi ko kanina, magkaroon na po tayo ng tinatawag na metanoia, or magkaroon po tayo, mag-repent po tayo. Change of mind. Hindi po ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang pag-asa po ng bayan, si Kristo ang pag-asa ng bayan. Kung paano po niya kinalinga at pinawi yung uhaw ng Samaritanang babaeng yun. Kung kayo po'y nauuhaw sa ngayon, sa inyong kaluluwa, at pagod na rin po, at uhaw na inyong mga katawan, si Kristo po ang inyong kailangan. Ikapitong lalaki sa buhay ng babaeng ito. And the number 7, it speaks of rest. Perfect rest. Which can only be found in Jesus Himself. So ngayon pong umagang ito, at sa mga nanonood po sa atin online, kung kayo po'y marahil pagod na sa buhay, at pagod na rin po kayo kapopolitika, mga kapatid, hindi po yan ang buhay na gusto ng Panginoon sa inyo. Ang gusto ng Panginoon sa atin, maglagay tayo ng mga iboboto natin, pero wag na po kayo nakikipag-away pa sa social media. Hindi po kalooban ng Diyos na mapapagod kayo. Ibigay mo sa Panginoon, hayaan mo siya ang kumilos, pero of course, ginawa na po natin ating trabaho. Naging masinsinan. Tayo po ay masusi sa pagpili ng ating mga ihahalal. Gawin na po natin yon. Pero huwag niyong hayaang mapagod po kayo. Patuloy po natin ang kinin, ang tubig na inaalok sa iyo ng Panginoon Hesukristo. Once again, He is the seventh man at Jacob's well. Napakaganda po paalaala po ito sa atin. So tapusin na natin ang paghihirap na ito, ang kauhawang ito. Pwede po natin itaas sa ating mga kamay, depende po ito sa inyo, at sabihin natin sa Panginoon ang inyong kauhawan. At tanggapin natin ang kanyang paanyaya habang ako po ay mananalangin para sa inyo. O Diyos, maraming salamat po. Dahil isinugo mo sa amin ang iyong bugtong na anak na si Kristo. Na ayon sa iyong salita, sa John chapter 4 verse 6, that He needed to go through Samaria. Salamat po. Dahil pwede naman pong ibigay mo ang iyong anak sa mga Hudyo lamang. Pero idinamay mo pa kami mga Hentil. At salamat, O Diyos, kinatagpo mo kami. Hindi sa kung saan lugar, kundi doon mismo sa balon ni Jacob na kung saan. Malinaw po sa inyo, O Diyos, ang aming pangangailangan. Dahil lang mga tao po, ang bawat isa po sa amin marahil sa oras na ito, ay uhaw na uhaw ang aming mga kaluluwa at ang aming mga pisikal na katawan. Panginoon, dilangin ko po sa pangalan ni Jesus, inaangkin po namin ang iyong iniaalok na buhay, tubig ng buhay, ikaw to, O Diyos. Na kapag tinanggap po namin patuloy at maging aware po kami na hindi namin ibibigay ang aming pag-asa
sa mga politiko, sa mga tao, sa mga mahal namin sa buhay, sa asawa namin, sa mga anak namin. Hindi po iikot at sa sentro ang buhay namin sa kanila. Bagkus, Panginoon, gaya po na nangyari sa babae doon sa Samaria. Inangkin po niya ang iniaalok na tubig sa kanya ng Panginoon. Ng ikapitong lalaki sa kanyang buhay. Gayon din, Panginoon, ang naisin po namin mangyari sa bawat isa po sa amin dito. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong biyaya na angkinin ang tubig ng buhay na ito. Nang sa gayon, hindi na po namin hahanapin pa ang siyang papawi na uhaw sa iba't ibang mga tao, sa mga politiko, sa mga mahal namin sa buhay, sa mga asawa, mga anak namin, hindi po sa kanila, kundi sa iyo, O Diyos, sa iyong buktong na anak na si Kristo. Mga kapatid, sabihin niyo sa Diyos, sabihin niyo sa Panginoong Jesus, lahat po ng inyong mga kabigatan, ng inyong mga kauhawan, at ito po'y kanyang papawiin. Ano mang uhaw na meron po tayo sa ating kaluluwa at sa ating katawan, angkinin po natin sa pamagitan ng pananampalataya na tinugon na po ng Diyos ang ating pangangailangan dahil tinanggap po na sa Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Come on, church, open your mouth. Buksan po natin ating mga labi at sabihin sa Diyos ang ating pangangailangan. O Diyos, naririnig mo po ang pangangailangan ng iyong mga anak at inaangkin po namin at kami po'y sumasang-ayon sa iniaalok sa aming tubig na aming Panginoong Jesus na siya lamang pong papawi ng anumang uhaw na meron po kami sa aming kaluluwa at sa aming mga katawan. Maraming salamat po. At pinapasalamatan din po namin ang lahat ng aming mga kabigatan, mga dinadalangin na aming mga kapatid sa oras na ito. Kasama namin on-site and even those who are watching online. Panginoon, tinugon niyo na po ang aming mga pangangailangan. At maraming salamat po. At kami po'y naniniwala na kung ginawa mo ito noon sa Samaritanang babae, gagawin nyo rin po ito sa panahon namin sa ngayon. Because sabi mo sa iyong salita, hindi po kayo nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya naman maraming salamat po sa inyo, O Diyos. Maraming salamat, Banal na Espiritu, sa iyong gabay sa amin sa umaga pong ito. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming pinagpupugay, pinagpapasalamat sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Maraming salamat po for joining us. We thank you, Lord, for fresh revelations today. I learned a lot. How about you? Let us know down the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offerings. However, let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new here at Solution Grace Church and you consider us your home church now, here are the ways to give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving of our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. We are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.